Tapos, alam nyo, yun, masabi ko pa pala, hindi naman kasama to sa announcement namin, pero nung isang araw, nagpunta tong mga miyembro ng Kabataan Party List sa COMELEC. Ang sinasabi nila, fake party list daw ang Duterte Youth Party List. Ang Duterte Youth Party List daw hindi rehistrado sa COMELEC. Masabi ko, baliw ba kayo? Ikatlong eleksyon na namin to. Fake party list kami na nga lang nagsasalita sa Kongreso laban sa NPA. Kami na nga lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom. Ang Duterte Youth Party List po ninyo, ang kaisa-isang kongresista na nag-file ng panukalang batas para ibalik ang death penalty para sa mga rapist, kidnapper, teroristang NPA at kurakot sa gobyerno. Sinong senador o kongresista ang gumawa nun? Wala. Tayo lang po sa Duterte Youth Party List. Tapos tayo po yung sasabihan na fake daw tayo. Pangalawa, sasabihin hindi tayo rehistrado sa COMELEC. Bobo ba yung COMELEC? From 2019 to 2022, nandun yung kaaway ko. Alam naman ng buong Pilipinas, nandun si Rowena Guanzon, senior commissioner ng COMELEC yon. Siya ang pinaka-senior doon. Kung hindi kami rehistrado sa COMELEC, naputasan na ako ng kaaway ko. Bakit hindi pinapansin yung kaso nila ngayon? Kasi wala talagang substance yun. Una, kung hindi kami rehistrado, hindi kami, wala kami sa balota, number one. Pangalawa, ikatlong eleksyon na namin ito. Kaya lang yan nagwawala yung Kabataan Party List kasi ayon sa survey ngayon, mataas kami ngayon sa survey. Pangatlo, nung na-proclaim si Congresswoman Cardema after nung 2019 election, tinaas nila sa Supreme Court yan. Yung issue nila na yan. Sabi nila, hindi pwedeng i-proclaim si Marie Cardema kasi hindi rehistrado yung Duterte Youth Party List sa COMELEC. Anong ginawa ng Supreme Court? Within 1 month, nag-decide yung Supreme Court. Dismissed. Baka hindi nila sinasabi sa COMELEC yan. Bakit? Inaantay nila yung desisyon ng COMELEC, nag-forum shopping sila. Dahil ang tagal ng desisyon ng COMELEC, itinaas nila sa Korte Suprema, sinabi nila, huwag i-proclaim si Congresswoman Cardema kasi hindi rehistrado yan. Within 1 month, dinismiss agad ng Korte Suprema. Yun ang pagkakamali nila. Ni-raise agad nila sa Korte Suprema, na-desisyon na ng Korte Suprema. Sinabi ba nila sa COMELEC noong isang araw na ni-raise nila sa Korte Suprema? Siyempre hindi. Kasi marirealize ng COMELEC, nag-forum shopping sila. Kapag nag-decide ang COMELEC sa isang bagay, saan mo i-raise yan? Sa Korte Suprema. Eh, ang ginawa nitong petitioner, hindi nila maantay yung COMELEC, ni-raise nila sa Korte Suprema, nag-decide yung Korte Suprema, tapos tumahimik sila ng kalahating dekada. Hindi na nila uli ni-raise, di ba? If it is an actual case na meron talagang substance, uulit-ulitin mo yan buwan-buwan, taon-taon. Bakit kalahating dekada hindi kayo nagsasalita? Kasi ni-raise nyo sa Supreme Court, dinismiss kayo ng Supreme Court, napahiya kayo. Ngayon, nakita nila ang taas ng Duterte Youth Party List, nire-raise uli nila. Meron kami kinaso dyan noong 2019. Hindi rehistrado yan. Hindi nila sinabi, ni-raise nila sa Supreme Court noong 2020 na hindi rehistrado sila ng Supreme Court. Eh pag nagdesisyon yung COMELEC ngayon, saan mo ano yun, i-raise yun? Sa Supreme Court, eh nauna nang nag-decide yung Supreme Court. Yun ang pagkakamali ng mga yan. Ayan, pinakita ko sa inyo yung letter ng Duterte Youth Party List kay Chairman George Garcia yesterday. Sinagot namin yung isa-isang punto nila dyan. Masabi ko sa inyo, kahit hindi kayo abogado, marirealize nyo how yung mga binabanggit nilang allegation, kayang sagutin ng hindi abogado. Anong number one? Hindi daw, fake party list daw ang Duterte Youth. Ano kami? Yung parang inaresto nung di ba may nagpapakilala dati, fake assistant secretary,
fake undersecretary na namimira, kunyari malapit sa pamilya Marcos, di ba? Yun ang fake. Pero ngayon, lahat na nagsabi na fake party list ang Duterte Youth Party List, next week kakasuhan namin. Bakit? Nakaupo kami sa Kongreso eh. Meron kaming mandato, boto, proklamasyon na kami ay miyembro ng Kongreso. Pag sinabi mong fake kami, dinilinya mo kami doon sa mga namimerang fake undersecretary, fake assistant secretary na namimera. Hindi kami fake. Dati, masabi ko po sa inyo, aming mga kababayan, hindi namin sila kinakasuhan. Yung petitioner ngayon, sila rin yung petitioner half a decade ago. Hindi namin sila kinakasuhan. Bakit? Nandun si Rowena Guanzon. From 2019 to 2022, kaalyado nila si Rowena Guanzon. Pag merong sinabi si Rowena Guanzon, etong grupong to na makakaliwa yung nagkakaso. Hindi namin sila kinakasuhan. Kahit nakaupo na kami sa Kongreso, hindi naman ganun kami kasama na dahil nakaposisyon kaming kongresista, babalikan namin kay lahat. Wala kaming kinasuhan kahit isa dun sa mga petitioner na yan. At tumahimik sila ng kalahating dekada. Dahil alam nila, mali yung sinasabi nila. Ngayon, mataas ang Duterte Youth sa survey, ayan, nagbalikan sila. Sabi nila, hindi, may punto kami, nagkaso kami dyan half a decade ago. Ngayon ko sila babalikan lahat. Pinatawad namin kayo noong 2019, hindi namin kayo kinasuhan. Lahat ng sinasabi nyo sa media, libelous, walang katotohanan. Pinatawad namin kayo, hindi kayo nakaranas ng kaso. Ngayon, ilang linggo na lang bago mag-eleksyon, sisiraan nyo kami doon sa mga pinitisyon nyo na dinismiss naman ng Korte Suprema at walang substance. Ngayon, kakasuhan ko kayo lahat next week. Lahat na nagsabi na fake party list ang Duterte Youth Party List, kakasuhan namin kayo. Isipin nyo, paano ipuprove sa Korte tsaka sa prosecutor na fake kami, na hindi talaga kami nakaupo sa Kongreso? Imposibleng ma-prove mo yon. Kasuhan namin kayo next week dahil hindi kayo natuto, hindi namin kayo kinasuhan dati. Ma-realize nyo yung pagkakamali nyo.